apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Pagkatapos pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus ang mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako na kasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag, akong si Juan ay tumingin muli at narinig ko ang tinig ng libu-libot laksa-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na nilalang na buhay at sa matatanda. Umaawit sila ng ganito, ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagdakila. At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, lahat ng nilikha sa buong sanlibutan, sa kanya na nakaluklok sa trono at sa kordero. Sumakanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, magpakailanman. Tumugon ang apat na nilalang na buhay, Amen, at nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari, magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako, sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo, sabi ni Jesus.
Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pagkaahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. "Hali kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," ani Jesus. "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat maikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Si Jesus ay muling nabuhay. Nagpakita siya sa mga lagad niya. Pero ngayon, parang iba na ang pakikitungo niya sa kanila. Noon, bago siya mamatay, kasama niya ang mga alagad palagi. Sabay sila sa paglalakbay sa mga bayan ng Galilea. Ngayon, hindi na siya nakikisabay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nakikita na lamang sila pero paminsan-minsan lang. Medyo nalungkot na ang mga alagad. Wala na si Jesus sa piling nila. Pero dahil sa 3 taon nilang pagsasama-sama, nagkaroon na ng bonding ang mga alagad. Kahit na wala na si Jesus, magkasama pa rin sila. Kinikilala din nila na si Pedro ang leader nila. Kaya minsan, inanyayahan sila ni Pedro na mangisda, na bumalik na lang sa dati nilang gawain bilang mga mangingisda. Sumunod naman ang iba, pero wala silang nahuli. Nagpakita si Jesus sa pampang noong madaling araw. Siguro medyo madilim-dilim pa noon. Hindi siya kaagad nakilala ng mga alagad. Ito yung isang pagkakaiba ng muling pagkabuhay ni Jesus, na hindi agad siya nakikilala ng mga taong kasama niya noon. Kinamusta sila at nagsuggest si Jesus na itapon uli ang lambat. Noong marami silang nahuli,
Tsaka nagkaroon ng kutob si Juan, ang alagad na minamahal ng Panginoon, na siya ay ang Panginoon. Ang Panginoon yun. Impulsive si Pedro. Agad lumundag sa dagat. Impulsive siya. Noong sinabi ni Jesus na kumuha ng isda na nahuli nila, kinaladkad niya ang lambat at maring binilang din uli ang nahuli nila. Kahit na hindi kaagad nakikilala si Jesus at iba na ang pakikitungo niya sa kanila, pero ang kanyang care, ang kanyang pagmamalasakit sa kanila ay nandiyan pa rin. Kaya pagbaba nila ng bangka, may almusal na inihanda siya para sa kanila. May tinapay at nakasalang sa baga ang ilang isda. Ganyan ang pag-ibig ni Jesus. Alam niya na pagod sila at gutom pa. Naghanda siya ng pagkain sa kanila. Talagang siya ay mabuting pastol na alam ang pangangailangan ng kanyang kawan. Itong commitment ng pastol sa kanyang kawan ay tinumbasan ng commitment ng kawan sa kanya. Kaya fast forward tayo. Si Jesus ay umakyat nga sa langit. Ang mga alagad ay nagpahayag na ng mabuting balita. Pinagpatuloy ng mga alagad na ipakilala siya at ipangaral ang mga aral niya. Hindi upang siraan ang mga nagpatay kay Jesus, kundi upang manawagan ng pagsisisi. Pinatutuhanan nila na si Jesus nga ay muling nabuhay at pinamukha sa mga pumatay sa Kanya na mali sila sa pagpatay sa Kanya. Kasi nananawagan silang magsisi na sila sa kanilang pagkakamali. Kaya ang turo ni Jesus na magsisi ay siya ring pinagpapatuloy ng mga alagad. Hindi paghihiganti, hindi upang ipaalam sa kanila na sila ay nagkamali, ngunit upang tawagin sila sa pagsisisi. Ang kaligtasan ay matatamo lamang sa pamagitan ng pagsisisi. Pinanindigan ito ng mga alagad sa harap ng Sanhedrin, ang pinakamataas na kapulungan ng mga Hudyo. Imagine, nandun na sila sa harap ng Sanhedrin. Parang ba ngayon, nasa harap sila ng Supreme Court o nasa harap sila ng Congress o kaya ng Senate. Iniimbestigahan na sila ng Senate. Hindi sila nagpapadala sa takot. Kahit na binabantaan sila, kahit na inuutusan sila. No, imagine, utusan ka ng mga senador, ng mga congressmen, ng mga justices. Pero hindi sila nagpadala sa takot. Mas sumusunod sila sa Diyos kaysa utos ng tao. At ito'y pinanindingin nila sa harap ng mga leaders na yon. Hindi sila titigil sa pagpapahayag ng pagkamatay ni Jesus at kanyang muling pagkabuhay. Ito ay nangyari para sa atin, para tayo iligtas. At mas inuusig sila, mas pinahihiya sila, mas lalong lumalakas ang loob nila. Kaya kahit na ano ay handa nilang tiisin, alang-alang sa Panginoon. Nagagawa nila ito kasi naranasan nila paano sila minahal ni Jesus. Ang commitment ni Jesus sa kanila ng pagmamahal, ng pagmamalasakit, ay damang-dama nila at ito'y tinumbasan din nila ng kanilang commitment sa Kanya. Tayo kaya, ganun din ba tayo ka-committed kay Jesus? Pagkatapos po ng mga mahal na araw,
naramdaman ba natin na mahal tayo ng Diyos? Na ginawa niya ito para sa atin. At dahil sa realization na ito, tayo rin ba ay handang maghirap? Handang gumawa kahit na anong ipapagawa sa atin? Handang magtiis ng hirap at kahihiyan para sa Kanya? Yan sana maging resulta ng ating pagdiriwang ng mga mahal na araw ngayong muling nabuhay na si Jesus. Kaya muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi lang na si Jesus nagkaroon ng bagong buhay. Tayo rin ay nagkaroon ng bagong buhay. Isang buhay ng paninindigan para sa Kanya. Kasi alam natin si Jesus ay matagumpay. Kaya kapag tayo ay sumusunod sa Kanya, naninindigan para sa Kanya, makikiisa din tayo sa Kanyang tagumpay. Yan po ang resulta ng muling pagkabuhay ni Jesus para sa atin.